Kung pwede po Yes? i-clarify again yung mga senyales po na kunyari na may ADHD ang isang bata? Okay. Usually 'no, marami talagang pagkakataon na yung iba akala nila 'pag magulo lang ADHD na. Huwag kayong matatakot naman na Mhm. sasabihin niyo kaagad na kayo yung ano nag-research kayo, gano'n na kaagad yung mga nangyayari sa isang bata, ha. Hindi po, ha. Kaya dapat medyo more or less talagang makita at talagang ma-diagnose din po yung, kung ano talaga yung nakikita. Okay, unang-una, as early as 3 to 5 years old, makikita po talaga yung mga simptomas na yan. One, lalo na po sa ano, meron din, by the way ha, baka ho sabihin ni iba, bakit gano'n nung bata wala? Pero meron po tayong tinatawag na adult ADHD. So, hindi po ibig sabihin na ang nakikita pong simptomas lang sa bata, meron pong pagkakataon na hindi po sila aware na ang manifestation na lang ay kung kailan adult. Kaya una, pagdating sa isang bata, mas makikita po yan talaga kung siya ay nag-uumpisang mag-aral. So, ano ang mga simptomas sa bata? Inattentiveness. So, ano yung pagiging inattentive? Kumisan mo, akala nyo pasaway na hindi nakikinig. Parang akala nyo nakatulala pero actually nagde-daydream. Tapos, pag tinatanong mo, saan nandun yung mga gamit na ganito? Parang bang ang bata-bata pa lang parang nakalimutan kung saan nailagay yung gamit na ganito. May mga pagkakataon pong ganun. Tapos, isa naman, sa nangyayari sa kanila, sila po yung talagang yung bang malikot yung kamay, nagkukuyakoy, o kaya daldal ng daldal. Tapos, may mga pagkakataon na yung dire-diretso na kahit na mali-mali yung sinasabi, pero tuloy-tuloy yun. Tapos, yung how to test din yung sinasabi, they have a hard time na resisting temptation pag sinabi mo na, wag mo munang wag mong titikman yung cake na yan, tapos lalabas ka. Hindi sila yung makikita mong tipo na pagtalikod mo, kumakain na kagad ng cake. Tapos, gusto nila kagad sila yung unang tatawagin. Parang ako gusto ko kagad. And then they have really difficulty in getting along with others. So more or less po, kaya tinatanong ko po yung kung anong klase yung subtype kasi mas iba, yun yung inattentive pero hindi naman siya hyperactive. Kaya ngayon, nasabi po niya, konti ng parehas. So pwedeng combined presentation ng ADHD. Yun po ang talagang nangyayari. Tapos meron po ding iba na sa sobrang magulo, umaabot siya sa punto na kinakailangan magkaroon ng medication. Kasi hindi na po kayang i-manage yung talagang sobrang pagkagulo-gulo, lahat hinahawakan, nakakabasag, at saka talagang hindi po kaya. Pero siguro unang-una po ang talagang ako natutuwa ako, napaka-supportive ni mother, pero unang dapat gawin, healthy eating habits. Kasi kinakailangan po talaga na yung ang kinakain po niya hindi po yung talagang magiging hyperactive, like syempre kung mataas yung caffeine level kagaya ng yung sobrang baka akala na iba pinatikin nyo ng milk tea, wala pong caffeine yun. Ang tsaa po may caffeine yun. So hindi po pwedeng mag-milk tea yan. Pangalawa, hindi rin po pwedeng magsa-soft drinks ng sobra. Kung pwede, fruit juices talaga. Hindi po yung fruit juice na, anong tawag dito, powder ha. Yung talagang fruit juice. Yung mga tipong ganon. Ayan, Lessen po ang chocolate, lessen po ang pag-intake ng chocolate kung as much as possible, lessen po ang sugar intake kasi tandaan natin ang sugar, kaya nga yung iba, di ba, pag talagang inaantok, pinapakain ng tsokolate para mag-hyper ka agad, hyper na nga ho yung bata, papakainin nyo pa ng ganito, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Ay talagang maghahabulan kayo. Tapos, Yes. limit. Isa pa ho, limit yung paggamit ng mga computers, ng gadgets, dahil kasi yung pong light effect nun, nakakapag-trigger po ng excitement. So pag na-excite yan ganyan, ayan, hindi na yan titigil. So mas mahihirapan tayo na talaga, i-modify yung behavior. Kaya po, maganda rin yung sinasabi ng doctor na EOT siya, yung occupational therapy, hindi po occupational therapy na pinagtatrabaho yan. Kung hindi, ginagawan po siya na talaga
talagang yung kalikutan ng kamay, ng paa ay mabawasan yung energy level. Or isa po sa pamamaraan kung meron po siyang maging hyper siya sa mga sports, engage into sports, swimming o kaya gymnastics, yung mga tipong mga talagang makakapagbaba ng energy niya para sa ganun ma-burn out ka agad yun. At lastly, talagang kailangan i-disiplina po natin sa pagtulog kasi yung mga yan talagang mahirap po talagang patulugin.